Magandang araw po sa inyo, Miss Patty, at sa lahat ng taga-subaybay ng iyong channel. Ako po si Elena, taga-barangay San Rafael, at nais ko pong ibahagi ang kakaibang kwento ng aming bayan na hanggang ngayon ay bumabalot sa misteryo at takot. Lumaki ako sa isang payak na lugar kung saan napakahalaga ng mga pamahiin. Dito, bawat kilos, bawat akbang, tila laging sinasalamin ng takot sa sumpa at ng mga paniniwala sa mga nilalang na tago ng dilim. Ang pinagtatakhan ko nung bata pa lamang ako ay laging paalala ng aking Lola Marsing. Huwag kang lalapit sa puno ng balyete kapag sumapit ang gabi at huwag kang makakalimot magdala ng bawang. Noong unay, akala ko isa lamang itong kwentong pantakot para hindi kami mapagabi sa labas. Pero isang pangyayari ang nagbago sa pananaw ko. Isang gabi, habang abala ang lahat sa paghahanda para sa piyesta ng barangay, naatasan akong magdala ng pagkain sa bahay ni Aling Cora, isang matandang manghuhula na kilala rin bilang tagapag-alaga ng lihim ng bayan. Tahimik ang daan at ang tanging ilaw ay ang bilog na buwan na parang nagbabadya ng kakaiba. Nang madaanan ko ang puno ng balyete sa may likod ng simbahan, naramdaman ko ang biglang pagbigat ng hangin. Elena! Bulong ng isang malamig na tinig na parang galing sa likod ko. Napalingon ako, ngunit wala akong nakita. Tumakbo ako ng mabilis papunta sa bahay ni Aling Cora. Nanginginig ang mga kamay. Pagdating ko doon, nakita kong tila hinihintayan na ako. Nakaupo siya sa isang maliit na upuan, hawak ang lumang rosaryo at ang mga mata niya ay tila alam na ang nangyari. Elena, nakita mo siya hindi ba? Tanong niya. Hindi ko maunawaan ang ibig niyang sabihin. Pero bago pa ako makasagot, itinuro niya ang isang lumang aklat sa tabi ng kanyang mesa. Ito ang kwento ng sumpa sa ating bayan. Hindi ito usapan ng pamahiin lamang. Isa itong babala. Ang aswang na nagbabantay sa puno ng balyete ay hindi gawa-gawa. Siya ang bunga ng kasalanan ng ating ninuno. Parang gumuho ang mundo ko nang marinig ko yun. Paano kung totoo nga? At paano kung ang aswang na iyon ay nagbabalik para magasik ng lagim? Hindi ko alam na ang gabing iyon ang magiging simula ng pagkatuglas ko sa madilim na lihim ng aming bayan. Isang lihim na may kinalaman sa akin. Pagkatapos ng gabing yun, hindi na ako mapakali. Ang mga salitang binitawan na Aling Cora ay bumabagabag sa akin. Ano ang kinalaman ng sumpa sa aming pamilya? Sino ang aswang na nagbabantay sa puno ng balyete? Kinabukasan, nagdesisyon ako na kausapin ang aking Lola Marsing. Matagal niyang ikinuwento sa amin ang mga pamahiin ng aming bayan. Ngunit ngayon ay tila higit pa sa roon ang kailangan kong malaman. Lola, ano ang alam mo tungkol sa puno ng balyete sa likod ng simbahan? Tanong ko habang nagkakape kami sa lumang balkonahe. Bigla siyang natigilan. Ang dating malambing niyang mukha ay napalitan ng kaba. Bakit mo naman naitanong yan na po? Kasi po, nagsimula akong magkwento tungkol sa mga nangyari sa akin nung gabing yon, pati na rin ang mga sinabi sa akin ni Aling Cora. Huminga ng malalim si Lola Marsing bago nagsimulang magsalaysay. Elena, matagal nang may sumpa ang pamilyang ito. Noong panahon ng mga Kastila, ang ating ninuno, si Juan Felipe, ay isang albularyo. Siya ang tumulong sa mga pamilya ng mga tao sa pamamagitan ng kanyang halamang gamot at dasal. Ngunit isang gabi, isang babae ang lumapit sa kanya. Isang babae na parang hindi ordinaryo.
Ano pong ibig niyong sabihin, Lola? Tanong ko, hindi maikoble ang takot sa aking tinig. Siya ay isang engkanto, sagot ni Lola Marsing. Umingi siya ng tulong kay Juan Felipe upang mailigtas ang kanyang anak sa tiyak na kamatayan. Ngunit hindi siya tinulungan ng ating ninuno. Sa halip, pinalayas niya ang babae dahil takot siyang madungisan ang kanyang pangalan bilang albularyo. Dahil sa pagkabigo ng engkanto, isinumpa niya ang ating pamilya na sa bawat henerasyon ng ating pamilya, isang tagapagmana ang magiging aswang. Parang nanglamig ang buong katawan ko. Lola, ibig niyo bang sabihin may posibilidad na? Huwag kang matakot, apo. Hindi pa natin alam kung ikaw ang tagapagmana ng sumpa. Ano ni Lola Marsing habang pinilit akong yakapin. Ngunit, isang bagay ang sigurado. Ang puno ng balyete ay nagsisilbing tulay sa mundo ng mga tao at sa mga nilalang ng dilim. At kapag dumating ang tamang oras, magpapakita ang mga aswang na nagbabantay upang ipasa ang sumpa. Hindi ko alam kung ano ang mga ramdaman ko sa narinig ko. Puro ng kaba ang puso ko. Ngunit hindi ko rin maiwasang magtanong, bakit ngayon? Bakit ngayon lumabas ang sumpa? Ano ang nag-trigger sa kanyang pag-usbong? Sa gitna ng lahat ng to, may isa pang bumabagabag sa akin. Ang malamig na bulong na narinig ko sa ilalim ng puno ng balyete. Paano kung hindi yun random na pagkakataon? Paano kung ako na nga ang susunod na biktima ng sumpa? Kinabukasan, bumalik ako kay Aling Cora. Dala ang lahat ng tapang na natitira sa akin. Hiniling kong ipakita niya sa akin ang nilalaman ng aklat. Dito ko natutunan ang isang mahalagang detalye. Upang maputol ang sumpa, kailangan kong hanapin ang puso ng puno ng balyete at harapin ang nilalang na nagtatago rito. Ngunit babala ni Aling Cora, ang sumpa ay hindi basta-basta nawawala. Elena, may kapalit ang lahat. Hindi ko alam kung ano magiging kapalit, ngunit alam kong hindi ko pwedeng baliwalain ito. Nagsimula akong maganda para sa gabing harapin ko ang puno ng balyete at ang nilalang na nagkukubli rito. Sa dilim ng gabi at bitbit ang bawang, humakbang ako patungo sa puno ng balyete. Sa bawat yapak, narinig ko ang malamig na tinig na bumubulong sa aking isipan. Helena, naghihintay kami. Sa kabila ng kaba at takot, hindi ako tumigil sa paglalakad patungo sa puno ng balyete. Ang liwanag ng buwan ang tanging kasama ko sa malamig na gabi. Ang paligid ay tahimik, ngunit pakiramdam ko may mga matang nagmamasid sa bawat kilos ko. Nang marating ko ang puno, napansin ko ang kakaibang sigla nito. Ang mga ugat ay tila gumagalaw at ang malamig na hangin ay puno ng pulong na hindi ko maintindihan. Kinuha ko ang rosaryo sa bulsa at mahigpit na hinawakan ng bawang. Elena, bulong ng tisang tinig. Ngunit ngayon, hindi na lamang ito parang alingaw-ngaw sa hangin. Tila may anyo na itong papalapit. Sa gitna ng dilim, unti-unting lumitaw ang isang nilalang mula sa likod ng puno. Siya ay isang babae, maganda, maputla, at ang kanyang mga mata ay pula, tulad ng nagbabagang apoy. Sa kanyang mga kamay ay may hawak na isang itim na balahibo. Tila ito isimbolo ng kanyang kapangyarihan. Ako si Adelina, sabi niya. Ang boses niya ay malamig ngunit puno ng lungkot. Ako ang tagapagbantay ng sumpa at ikaw, Elena, ang susunod sa linya. Napaulong ako, nanginginig ang katawan. Bakit ako? Ano ang kasalanan ko? Tanong ko.
pilit na pinipigilan ng takot sa boses ko. Hindi ikaw ang nagkasala, ngunit ang iyong ninuno. Sagot niya. Ngunit ang sumpa ay dumadaloy sa dugo ng pamilya mo. Isa lamang ang maaaring mangyari. Tanggapin mo ang sumpa o putulin ito. Ngunit may kapalit. Anong kapalit? Tanong ko. Halos maiyak na ako sa kaba. Ang sumpa ay hindi mawawala ng walang sakripisyo. Sagot ni Adelina. Kung pipiliin mong putulin ito, kailangan may buhay na ibigay sa puno. Ang isa sa mga pinakamamahal mo ang magiging kabayaran. Nanlambot ang tuhod ko sa narinig ko. Paano ko pipiliin ang ganoong sakripisyo? Ngunit kung tatanggapin ko ang sumpa, magiging nilalang ako ng dilim. Isang aswang na magdadala ng takot at lagim sa aming bayan. Habang iniisip ko ang mga posibilidad, biglang lumakas ang hangin. Ang puno ng balyete ay tila nabubuhay. Ang mga ugat nito'y gumagapang patungo sa akin. Sa gitna ng kaguluhan, narinig ko ang boses ni Lola Marsing, kahit wala rin naman siya roon. Elena, tandaan mo, ang tapang at pagmamahal ang iyong sandata. Sa sandaling yun, humigpit ang kapit ko sa rosaryo. Sumigaw ako. Hindi ko hahayaang ang sumpa ay pagpatuloy. Hindi ko rin hahayaan na ang mga mahal ko sa buhay ay masaktan dahil sa kasalanan ng nakaraan. Isang matinding liwanag ang nagmula sa rosaryo. Tila pinawi ang dilim na bumabalot sa puno. Si Adelina ay napatras, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi galit, kundi puno ng awa. Ipinakita mo ang tapang mo, Elena. Ngunit ang laban mo ay hindi pa tapos. Harapin mo ang puso ng sumpa. Hanapin mo ang ugat ng kasalanan. Sabi niya bago tuloy ang maglaho. Ang puno ng balyete ay tila huminahon. Ngunit alam ko, ang laban ay nagsisimula pa lamang. Kailangan kong hanapin ang puso ng sumpa at alamin ang buong kwento ng aming pamilya. Ngunit sa dilim ng gabi, isang tanong ang bumabagabag sa akin. Sino ang dapat isakripisyo? At kaya ko bang tanggapin ang kapalit? Matapos ang pag-uusap namin na Adelina, alam kong wala na akong ibang magagawa kundi harapin ang sumpa. Pero paano ko haharapin ang isang bagay na puno ng misteryo? Sa mga sumunod na araw, sinimulan kong saliksikin ang kasaysayan ng aming pamilya. Pinuntahan ko si Lola Marsing upang alamin ang buong kwento ni Juan Felipe at ng Engkanto. Lola, kailangan kong malaman ng lahat, sabi ko. Paano ko mahanap ang ugat ng kasalanan kung hindi ko alam ang buong kwento? Tumango si Lola Marsing. Ang mga mata niya'y puno ng lungkot. Apo, matagal ko nang gustong ikwento sa iyong lahat, pero natakot ako sa katotohanan. Ngunit ngayon, alam kong kailangan mo na itong malaman. Muling nagkwento si Lola Marsing. Ayon sa kanya, hindi lamang tinanggihan ni Juan Felipe ang Engkanto, kundi hinamak niya rin ito. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan bilang albularyo upang itali ang Engkanto sa puno ng balyete. Kaya ito naging tagapagbantay ng sumpa. Si Adelina, ang Engkanto, ay hindi masamang nilalang noon, paliwanag ni Lola Marsing. Isa siyang ina na naghahanap ng tulong para sa anak niyang may sakit. Pero dahil sa takot ni Juan Felipe na masira ang kanyang pangalan, sinaktan niya si Adelina, at si Adelina naman sinumpa niya ang ating lahi. Nang marinig ko yun, tila may kumurot sa puso ko. Ang ginawa ni Juan Felipe ay hindi lamang takot, ito'y kawalang awa. At ngayon, kami ang nagdurusa dahil sa kanyang pagkakamali. Ngunit may isang revelasyon si Lola Marsing.
na parang bumaliktad sa aking mundo. Elena, hindi aksidente ang sumpa. Ang dugo ng pamilya natin ay may kakaibang lakas. Lakas na hinahangad ng dilim. Ikaw ang susi sa pagwakas ng sumpa. Ngunit ikaw rin ang pintuan para magpatuloy ito. Hindi ko maintindihan si Lola, sabi ko. Anong dapat kong gawin? Kailangan mong harapin ang puso ng sumpa, sagot niya. Ngunit tandaan mo, ang puso ng sumpa ay hindi bagay. Ito ay tao. Parang napako ako sa kinatatayuan ko. Tao, ang puso ng sumpa. Sino ito? At paano ko siya hahanapin? Kinabukasan, bumalik ako sa puno ng balyete. Dala ang mga sinabi ni Lola Marsing. Alam kong may isang bagay na nagkukubli sa likod ng dilim na ito. Nang makarating ako sa puno, nagulat ako nang biglang lumitaw si Adelina. Handa ka na ba, Elena? Tanong niya. Ang kanyang mga mata ay tila tumatagos sa akin. Handa na ako, sagot ko, kahit nanginginig pa rin ang boses ko. Itinuro niya ang isang lagusan sa ilalim ng puno. Naroon ang ugat ng sumpa. Sa loob nito, makikita mo ang katotohanan. Ngunit tandaan mo, ang bawat desisyon mo ay may kabayaran. Pumasok ako sa lagusan at agad akong binalot ng dilim. Ang hangin ay malamig at ang bawat takbang ko ay parang may bumubulong sa paligid. Sa dulo ng lagusan, nakita ko ang isang malaking salamin. Nang tumingin ako, nakita ko ang aking refleksyon. Ngunit hindi lang ako ang naroon. Sa likod ko ay isang lalaki, matangkad at mukhang pamilyar. Ikaw si Juan Felipe, sabi ko. Tumango ang lalaki. Oo, ako ang dahilan ng sumpa. At ikaw ang magpapasya. Kung matatapos ito o magpapatuloy. Puno ng kaba ang dibdib ko. Paano ko wawakasin ang sumpa? Patayin mo ako, sagot niya. Ang espiritu ko ang siyang bumabalot sa sumpa. Ngunit tandaan mo, kapag ginawa mo ito, mawawala rin ang lahat ng alaala ng iyong pamilya. Hindi na kayo magkakaroon ng kasaysayan at para kayong hindi kailanman nabuhay. Nanginginig ang mga kamay ko habang iniisip ang desisyon. Sa wakas, tumingin ako kay Juan Felipe. Hindi ko hayaang magpatuloy ang sumpa. Kung ito ang paraan para mapalaya ang aming lahi, gagawin ko to. Ang mga salita ni Juan Felipe ay tila naging tinik sa aking isipan. Paano kung pipiliin ang kapalaran ng aming lahi sa ganitong kalagayan? Mawawala ang lahat ng aming kasaysayan, pero magwawakas ang sumpa. Paano kung mali ang desisyon ko? Sa harap ko, ang espiritu ni Juan Felipe ay tahimik lamang na naghihintay. Sa kabila ng kanyang malamig na presensya, makita ko ang lungkot sa kanyang mga mata. Parang alam niya na siya ang ugat ng lahat ng ito at handa na siyang bayaran ang kanyang kasalanan. Kung mawawala ang aming kasaysayan, tanong ko, anong mangyayari sa amin? Sa akin? Mananatili kayong buhay, sagot niya. Ngunit, walang makakaalala ng pamilya mo. Wala kang pinagmulan. Para kang simula ng isang bagong lahi. Napuno ko ng takot, ngunit alam kong wala namang ibang paraan. Tumingin ako sa salamin na nasa harapan ko. Ang imahe ni Juan Felipe ay nagbabago. Mula sa isang albularyo, naging isang lalaking puno ng kirot. Kasabay nito, naramdaman ko ang paligid ay nagiging mas malamig at ang hangin ay tila pumipigil sa akin na huminga. Niyakap ko ang rosaryo sa aking kamay at huminga ng malalim. Kung ito nga ang tanging paraan para mailigtas ko ang aking lahi, handa na ako, sabi ko. Hinawakan ni Juan Felipe ang aking kamay at biglang dumilim ang paligid. Sa gitna ng kadiliman,
narinig ko ang tinig ni Adelina. Elena, tandaan mo, ang pagpili ng tamang landas ay hindi laging madali. Ngunit ang puso mo ang gabay ng iyong kapalaran. Biglang lumitaw ang isang matalim na itak sa aking harapan. Hawak ito na Adelina at inabot niya sa akin ng dahan-dahan. Ito ang iyong sandata. Gamitin mo ito upang tapusin ang sumpa. Nanginginig ang kamay ko habang hawak ang itak. Tumingin ako kay Juan Felipe at muli nakita ko ang lungkot sa kanyang mga mata. Wala kang kasalanan sa akin. Bulong niya. Ang kasalanan ay nasa akin. Gawin mo na. Huminga ako ng malalim at sa huling pagkakataon, binalikan ko ang lahat ng kwento ng aming pamilya, ang mga alaala, ang mga ngiti, ang hirap naming pinagdaanan. Alam kong lahat ng iyon ay mawawala. Ngunit alam ko rin na ito ang tanging paraan upang tapusin ang sumpa. Isang mabilis na hakbang, itinaas ko ang itak at sa isang malakas na hampas, pinutol ko ang koneksyon ng sumpa. Isang nakakabinging sigaw ang pumuno sa paligid, kasabay ng pagsabog ng liwanag mula sa salamin. Ang buong lagusan ay binalot ng liwanag at unti-unti akong nawala ng ulirat. Nagising ako sa paanan ng puno ng balyete. Ang lahat ay tahimik at ang paligid ay parang bumalik sa normal. Wala nang kakaibang sigla ang puno. Ito ay naging isang ordinaryong puno na lamang. Sa aking paligid, walang bakas na mga pangyayari. Bumalik ako sa aming bahay. Ngunit napansin ko agad ang pagbabago. Ang aming mga litrato ay nawala. Ang mga pangalan ng aming ninuno ay tila binura sa kasaysayan. Nang makita ko ni Lola Marsing, tumingin siya sa akin na parang hindi niya ako kilala. "Apo, sino ka?" tanong niya. Sandaling yun, naramdaman ko ang bigat ng aking desisyon. Naputol ang sumpa, ngunit binura rin ito ang lahat ng alaala ng aming pamilya. Habang lumuluha, sinabi ko sa sarili ko, ito ang tamang desisyon. Ang sumpa ay tapos na, ngunit sa puso ko, alam kong ang sakripisyo ko ay magdadala ng bagong simula. Isang pagkakataon para sa mas maliwanag na bukas. Sa kabila ng kawalan ng alaala, alam kong may natira pa sa akin, ang tapang, ang pagmamahal, at ang pag-asa. At yun ang magiging simula ng isang bagong kwento.